Kung gusto mo ng pera, magsumikap ka. Hindi yun namamahiya ka sa Pasko. Napaiyak ang batang hawak ang supot ng lata habang pinagtatawanan ng mga tao sa labas ng simbahan. Sa gitna ng ingay, may isang mayamang dalaga ang napatikil. Nakita niya ang panginginig ng bata. Hindi sa lamig, kundi sa hiya. Hindi siya namamalimas para sa luho. Mariin niyang sabi, pinagtanggol ang bata. Mahina namang bumulong ang bata. Para lang po sa may sakit kong tatay. Sumama siya, may bigat sa dibdib. Hindi niya alam, ang batang iniligtas niya sa panghuhusga ay ang kapatid niya pala at ang tatay na naghihintay. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Pasko noon ngunit walang kahit anong banal sa loob ng maliit nilang sala. Ang mga ilaw ng parol sa labas ng bintana ay kumikislap. Tila nang aasar sa katahimikang puno ng galit sa loob ng bahay. Amoy pa ang bagong saing na kanin at hamon na hindi na kailanman mahahain. Ang lamesa ay nakahinda, ngunit ang pamilya unti-unti nang nababasag. Hindi na katakayang tiisin. Sigaw ng ina ni Isabela. Nanginginig ang boses sa halo ng galit at desisyon. Lahat na lang, ako ang nagdadala. Pati pangarap ko. Kinain ang pagiging asawa mo. Nakatayo sa gitna ng sala ang ama, si Roberto. Hawak-hawak ang bunso nilang anak na si Miguel. 1 taong gulang pa lamang ang bata. Mahimbing ang tulog. Walang kamalay-malay na sa gabing iyon, hahatiin ang mundo niya. Hindi mo ba naiintindihan? Mahinang sagot ni Roberto. Basag ang tinig. May sakit ako. Hindi ko ginusto to. Kung aalis ka, huwag mo namang kunin si Isabela. Napahigpit ang kapit ng ina sa kamay ni Isabela. 9 taong gulang, nakatayo sa may pintuan, nanginginig. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang sarili. Hindi niya alam kung kanino lalapit. Siyang sasama sa akin. Mariing sagot naman ng ina. May oportunidad sa abroad. Hindi siya mabubulok dito sa kahirapan. Kahirapan? Napatawa si Roberto. Mapait, sugatan. Ito bang tawag mo sa buhay na sinubukan kong itayo para sa inyo? Tumulong luha ni Isabela. Hindi niya maintindihan lahat ng sinasabi ng matanda. Pero malinaw sa kanya ang sakit. Ang salitang aalis, ang salitang iiwan. Mahina niyang tawag, ngunit nalunod iyon sa sigawan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang isara ng ina ang maleta. Puno iyon ng damit sa kanya at kay Isabela. Wala ni isa para sa ama. Wala ni isa para kay Miguel. Hindi kita pinigilan noon. Patuloy ng ina. Tila binubuhos ang lahat ng hinanakit. Pero ngayon, pinipili ko ang sarili ko. Pinipili ko ang anak ko. Parang kutsilyong tumama sa dibdib ni Roberto ang mga salitang iyon. Pinipili. Ibig sabihin, may iniiwan. Si Miguel. Umiiyak na sabi ni Isabela. Tiningnan ng kapatid. Hindi ba siya sasama? Sandali naman nag-atubili ang ina. 1 segundo ng katahimikan. 1 segundo na parang taon. Hindi. Sagot niya na malamig. Mahihirapan lang siya sa biyahe. At huminto siya, tsaka tumalikod. Mas magiging pabigat lang. Pabigat. Hindi alam ni Isabela kung bakit, pero parang may pumutok sa loob niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo pabalik sa kwarto at magtago. Ngunit hinila na siya ng ina papunta sa pinto. Isabela, tawag ng ama. Anak, sandali lang. Huminto siya, tumingin siya sa likod. Nakaupo si Roberto sa lumang silya. Hawak si Miguel. Maputla ang mukha. May pawis sa noo. Ngunit ang mga mata,
Puno ng pagmamahal, takot at isang bagay na hindi pa niya maunawaan noon, pamamaalam. Anak, mahinang sabi ng ama, pilit ngumiti. Maging mabuti ka. Mag-aral ka ng mabuti. Kahit anong marinig mo, mahal kita. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya palapit. Niyakap ang ama. Mahigpit. Parang ayaw nang bumitaw. Ayoko pong umalis. Hagulgol niya. Ayoko po kayong iwan. Hinaplos ni Roberto ang buhok niya. Nanginginig ang kamay. Hindi mo ako iniiwan, anak. Minsan, pinaghihiwalay lang talaga ang mga taong nagmamahalan. Isang businang umalingaw-ngaw sa labas. Isabela! Tawag ng kanyang ina. May halong pagkainip. Pinaghiwalay sila ng tadhana sa anyo ng isang tawag. Dahan-dahang binitiwan ni Isabela ang yakap. Tumingin siya kay Miguel. Mahimbing pa rin ang tulog. Walang alam sa mundong naghihiwalay sa kanya sa ate niya. Pa, bulong niya. Ngumiti naman si Roberto. Maligayang Pasko, anak. Hindi na siya lumingon pa. Sa labas ay malamig ang hangin. Ang mga tao ay masaya. May bitbit na regalo. May hawak na kandila. May mga ngiting totoo. Si Isabela nakaupo sa sasakyan. Tahimik na umiiyak habang palayo sila. Sa likod ng bahay naiwan si Roberto. Mag-isa, yakap ang sanggol. Sa mesa ay nanlamig ang handa. Sa dingding nakasabit ang parol na hindi na sinisindihan. At sa gabing yon, ang Pasko ay hindi naging simula ng saya, kundi simula ng isang mahabang sugat na aabuti ng maraming taon bago muling maghilom. At sa pagkakahating iyon ng pamilya, may isang batang babae ang nagsimulang maniwala na ang ama niya ang may kasalanan ng lahat. Lumipas ang mga taon ngunit hindi kailanman umalis ang gabing iyon sa alaala ni Isabela. Sa bawat pagising niya sa banyagang lupain, sa malamig na umaga, sa tahimik na apartment na tila palaging kulang, lagi niyang naaalala ang huling Pasko sa Pilipinas. Hindi ang parol, hindi ang handa, kundi ang likod ng ama niyang unti-unting lumiliit habang sila'y papalayo. Ngunit habang lumalaki siya, unti-unting nababago ang anyo ng alaalang iyon. Hindi dahil kusa niya itong binabago, kundi dahil may paulit-ulit na kwentong itinanim sa isip niya. Iniwan tayo ng tatay mo. Madalas sabihin ng ina habang naglalaba o nag-aayos ng papeles. Mas pinili niya ang bisyo at mga babae kesa sa pamilya niya. Noong una, hindi agad naniwala si Isabela. Bata pa siya noon. Ang alam lang niya, mabait ang kanyang ama. Tahimik, palaging mayakap tuwing gabi. Palaging may baong paalala bago pumasok sa eskwela. Pero habang tumatagal, habang mas tumitigas ang boses ng ina sa tuwing binabanggit ang ama, unti-unting pumapasok ang galit sa puso ni Isabela. Parang tubig na dahan-dahang tumutulo hanggang sa mabasa ang buong sahig. Kung mahal tayo nun, sana sumunod siya. Minsan niyang narinig ang ina na umiiyak sa telepono habang may kausap na kaibigan. Pero hindi. Pinabayaan niya tayo. Pinili niya ang sarili niya. Tahimik lang si Isabela sa sulok ng kwarto. Nakaupo sa sahig. Iyakap ang tuhod. Ayaw niyang pakinggan pero wala siyang magawa. Ang bawat salitang binibitawan ng ina ay para bang martilyong paulit-ulit na tumatama sa imahe ng ama sa isipan niya. Sa eskwela, naging masipag si Isabela. Tahimik pero matalino. Palaging mataas ang marka. Kapag tinatanong ng mga guro tungkol sa ama niya, simple lamang ang sagot niya. Wala po kaming tatay. At sa tuwing binibigkas niya yon, may kirot. Pero kasabay nito, may galit. Galit na unti-unting lumalalim. Tuwing may Father's Day sa paaralan, hindi siya sumasama sa mga aktibidad. Umuupo lang siya sa gilid. Pinagmamasdan ng mga kaklase niyang may kasamang ama. May mga hawak na lobo, may halakhakan, may yakapan. Maswerte kayo.
Minsan niyang bulong sa sarili, hindi kayo iniwan. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan, biglang natanong na Isabela ang ina. Tanong na matagal niya nang kinikimkim. Ma, bakit hindi po sumunod si Papa? Tumigil ang ina sa pagnguya. Mabagal niyang inilapag ang kubyertos. Tumingin siya kay Isabela. Diretso, malamig. Parang matagal nang hinihintay ang tanong na yon. Dahil mahina siya. Sagot nito. Dahil mas mahal niya ang sarili niya. At dahil hindi niya tayo pinili. Parang may pader na itinayo sa loob ng dibdib ni Isabela sa sandaling iyon. Isang pader na hindi niya hinayaang gibain pa. Simula noon, tuwing maaalala niya ang ama, hindi na siya naiiyak. Naiinis na siya. Naiinis sa lalaking iniwan silang mag-ina. Naiinis sa lalaking hindi man lang sumubok. Hindi ko siya kailangan. Pangako niya sa sarili habang nagsusunog ng kilay sa pag-aaral. Magiging matagumpay ako kahit mawala siya. At naging totoo iyon. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging mahusay. Sa paaralan, sa mga kompetisyon, sa buhay. Tuwing may medalya siyang natatanggap, tuwing may sertipiko siyang inuuwi, nakikita niya ang ngiti ng ina. Isang ngiting puno ng pagmamalaki at bahagyang paghihigante. Hindi mo siya kailangan. Palaging sabi ng ina. Tingnan mo kung hanggang saan ka narating. At sa bawat papuring yon, mas lalong lumalayo ang loob ni Isabela sa ama na hindi niya nakikita, hindi nakakausap at unti-unti nang binubura sa puso niya. Hanggang sa isang araw, may dumating na isang liham. Isang sulat na walang tatak ng pangalan, ngunit may pamilyar na sulat kamay. Hindi iyon binuksan ng ina, tinapan lang niya sa basurahan. Ano po yun? Tanong ni Isabela. Wala, sagot ng ina. Hindi mahalaga. Ngunit nakita ni Isabela ang isang salita bago tuluyang napunit ang sobre. Isabela. Hindi na siya nagtanong pa. Sa gabing yon, tahimik siyang umiyak. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung lungkot ba o galit ang nararamdaman niya. Ang alam lang niya, may bahagi ng sarili niyang parang may gustong magsalita, pero pinatahimik niya. Hindi siya pwedeng maging mahina. Lumipas sa mga taon na tuluyan ng naging malinaw ang paniniwala ni Isabela. Iniwan sila ng kanyang ama. Pinili nito ang ibang buhay at hindi na siya babalik. Sa bawat takbang niya patungo sa tagumpay, dala niya ang isang sumpa na kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang bumalik sa buhay niya ang lalaking tinawag niyang ama. Hindi niya alam na sa likod ng lahat ng kwento, may isang katotohanang tahimik na naghihintay. At kapag iyon ay nabunyag, lahat ng itinanim sa isip niya ay guguho. Hindi planado ang pag-uwi ni Isabela sa Pilipinas. Wala itong kinalaman sa negosyo, sa meetings o sa mga kontratang karaniwan niyang inuuwian. Isang gabi lang, pagod, tahimik at hindi makatulog. Bigla siyang napatingin sa booking app sa cellphone niya. Disyembre na naman. Pasko na naman. At sa isang iglap, nag-book siya ng ticket pa uwi. Hindi niya sinabi agad sa ina. Hindi rin niya pinaalam sa mga kaibigan o kasosyo. Para pa may desisyong ginawa ang katawan niya bago pa man makahabol ang isip. Bakit ako uuwi? Tanong niya sa sarili habang inaayos ang maleta. Wala naman akong babalikan. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin ang kamay niya sa paglalagay ng damit. Isang linggo lang, sabi niya sa sarili, pahinga lang, change of scenery. Paglapag ng eroplano sa NAIA, sinalubong siya ng pamilyar na init, hindi lamang ng panahon, kundi ng alaala. Amoy usok ng sasakyan, ingay ng mga tao, halo-halong sigawan, tawanan, tawag ng mga driver. Matagal na siyang hindi umuuwi at sa kabila ng tagumpay niya sa ibang bansa, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaliitan. Welcome back, ma'am, sabi ng driver na inupahan niya. Tumangulang siya,
Tahimik na nakatingin sa labas habang binabaybay nila ang mga kalsadang dati araw-araw niyang nakikita. May mga nagbago, mas maraming gusali, mas sikip na trapiko. Pero may mga bagay ding nanatili. Mga tindahan na parang hindi gumalaw ang oras. Mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Mga karinderyang may nakasabit na Christmas lights. Pasko nga. Pagdating niya sa hotel, agad niyang naramdaman ang katahimikan. Maganda ang kwarto. Malinis, malawak. May tanawin ng syudad. Pero gaya ng kondo niya sa abroad, malamig ang pakiramdam. Humiga siya sa kama, nakatitig sa kisame. Bakit parang mas mabigat dito? Bulong niya. Kinabukasan, nagpa siyang lumabas mag-isa. Walang schedule, walang bodyguard, walang agenda. Naglakad siya sa mall, pinagbasa ng mga pamilyang abala sa pamimili ng regalo. May mga batang humihila sa kamay ng mga magulang. May mga lolo't lola na masayang nakaupo sa gilid. Pinapanood ang mga apo. May kurot naman sa dibdib niya. Mabilis, pero sapat na para mapahinto siya. Ma'am, gift po ba? Alok ng isang sales lady. Umiling naman si Isabela. Hindi. Hindi niya alam kung para kanino. Habang naglalakad, napansin niyang paulit-ulit siyang napapatingin sa mga simbahan na dinadaanan niya. Mga pintong bukas, mga taong may hawak na kandila, mga mukha na may halong pagod at pag-asa. Noong bata pa siya, lagi silang nagsisimba tuwing Pasko. Tahimik lang ang ama niya sa gilid, hawak ang kamay niya. Ang ina naman, abala sa pag-aayos ng damit niya. Bigla niyang pinigilan ang sarili. Wag na, bulong niya. Tapos na yon. Pero parang hindi pumapayag ang alaala na basta na lang manahimik. Sa ikatlong araw ng pananatili niya sa Pilipinas, nagising siya ng maaga. Hindi dahil sa alarm kundi dahil sa panaginip. Panaginip na matagal niya nang hindi napapanaginipan. Isang maliit na bahay. Isang parol sa bintana. Isang lalaking nakangiti habang iniaabot sa kanya ang laruan. Pagmulat niya ng mata, basa ang pisngi niya. Ang tagal na, sabi niya sa sarili sabay punas ng luha. Bakit ngayon pa? Lumabas siya ng hotel at naglakad ng walang direksyon. Hindi niya namalaya na napunta na siya sa isang lumang lugar. Mga kalsadang mas makitid, mas tahimik. Hindi ito tourist spot. Hindi rin business district. Pero pamilyar. Parang may humihila sa kanya. Hindi sa kamay, kundi sa dibdib. Huminto siya sa isang kanto. May sari-sari store. May mga batang naglalaro. May asong nakahiga sa gilid. Bigla siyang kinabahan. Hindi ako dapat nandito. Sabi niya, pero hindi siya umalis. Sa halip ay naupo siya sa isang bangko sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan ng paligid. Pinakikinggan ang ingay ng ordinaryong buhay. Mga tawanan, mga tawag, mga simpleng kwento. At sa gitna ng lahat ng yun, mas lalo niyang naramdaman ang pangungulila. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Ang alam lang niya, may kulang. At nararamdaman niyang mas malinaw iyon dito kesa saan man. Kinagabihan, tumawag ang kanyang ina. Nasa Pilipinas ka raw? Tanong nito na may halong pagtataka. Oo, sagot naman ni Isabela. Sandali lang. Bakit hindi ka man lang nagpasabi? Hindi ko rin alam. Tapat niyang sagot. Sandaling natahimik ang linya. Magpahinga ka, sabi ng ina kalaunan. Pero wag mo nang balikan ang mga bagay na tapos na. Napangiti naman si Isabela, malungkot. Hindi ko naman alam kung ano ang tapos na. Sagot niya sa isip. Hindi niya na binigkas. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya sa bintana ng hotel. Tanaw niya ang mga ilaw ng syudad. May mga paputok na paminsan-minsan ang sumasabog sa malayo. Maagang salubong sa Pasko. Siguro, bulong niya sa sarili. Kaya ako bumalik. Kasi may hinihintay akong harapin. Hindi pa niya alam kung ano yon. Hindi pa niya alam kung sino. Pero malinaw ang pakiramdam.
Ang pag-uwi niya sa Pilipinas ay hindi lamang basta pahinga. Ito ang simula ng pagbabalik ng isang nakaraan na pilit niyang iniwan. At sa isang katotohanang matagal nang naghihintay na muling makita siya. Bisperas ng Pasko. Hindi alam ni Isabela kung bakit napadpad ang mga paa niya sa simbahan. Hindi siya relihiyosa. Matagal na rin hindi siya nagsisimba. Maliban na lang kung may okasyong kailangan niyang daluhan. Ngunit sa gabing iyon, habang naglalakad siya sa malamig na simoy ng Disyembre, parang may tahimik na bulong na humihila sa kanya papasok. Puno ang simbahan. May mga pamilyang magkakatabi sa upuan. May mga magkasintahang magkahawak kamay. May mga matatandang taimtim na nakapikit habang nagdarasal. Amoy, kandila at insenso ang hangin. May katahimikang kakaiba. Hindi tahimik na walang tunog, kundi tahimik na puno ng hinihintay. Umupo si Isabela sa bandang likuran. Ayaw niyang mapansin. Ayaw niyang makipag-usap. Gusto lang niyang umupo at huminga. Habang nagsisimula ang misa, napatingin siya sa paligid. May mga batang nakasuot ng bago at makukulay na damit. May mga ngiting sabik sa Pasko. Bigla, may dumaan sa gilid ng mata niya. Isang bata. Payat, marumi ang damit. Gusot ang buhok. May hawak na supot ng lata na halatang matagal nang ginagamit. Dahan-dahan itong lumalapit sa mga tao sa labas ng simbahan. Hindi pumapasok, parang takot. May mga umiiwas, may mga umiling, may ilan pang bumubulong. Namamalimos pa talaga sa Pasko. Narinig niyang sabi ng isang babae. Kung gusto ng pera, magsumikap. Dagdag naman ng isang lalaki. Napahigpit ang kapit ni Isabela sa bag niya. Hindi niya alam kung bakit biglang uminit ang dibdib niya. May parte sa kanya na gustong tumingin sa ibaba, pero may mas malakas na puwersang nagpilit sa kanya na manatili. Lumapit ang bata sa isang grupo. May iniabot na barya ang isang matandang babae. Yumuko ang bata bilang pasasalamat. Pagkatapos, napunta ang bata sa tapat ng simbahan. Doon sa lugar kung saan lumalabas at pumapasok ang mga tao. May ilang tumawa. May ilan pang nagtaas ng kilay. Uy, Pasko ngayon! May sumigaw. Huwag kang mamasko rito! Nakita ni Isabela ang panginginig ng kamay ng bata. Hindi dahil sa lamig, kundi sa hiya. Tumayo si Isabela bago niya mapigilan ang sarili. Lumabas siya ng simbahan. Dumiretso sa bata. Hoy! Sabi ng isang lalaki sa bata. Umalis ka dyan! Hindi na nakatiis si Isabela. Sandali! Mariin niyang sabi. Tumingin sa lalaki. Bata yan! Napatingin sa kanya ang ilang tao. May mga napatigil. May mga nagbulungan. Tumingin naman ang bata kay Isabela. Malaki ang mata. Puno ng takot at pagtataka. Hindi naman siya namamalimos para sa luho. Dagdag ni Isabela. Hindi malang napansin na nanginginig na din ang boses niya. Bata lang siya. Tahimik ang paligid ng ilang segundo. Lumapit siya sa bata at yumuko para magpantay ang tingin nila. Anong pangalan mo? Mahinahon niyang tanong. Saglit na nag-alangan ng bata bago sumagot. Miguel po. Miguel. Ulit na Isabela. Gutom ka ba? Tumango ang bata. Bahagya. Pero hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nag-abot ng supot. Hindi po pera. Mahina niyang sabi. Pagkain lang po sana. May tumusok sa dibdib ni Isabela. May kasama ka ba? Tanong niya. Umiling ang bata. May sakit po kasi ang tatay ko. Parang may huminto sa oras. Hindi niya alam kung bakit. Pero biglang bumigat ang paghinga niya. May mga salitang gusto siyang balikan. Tatay, may sakit, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Halika, sabi niya matapos ang ilang segundo. May restaurant dyan sa may kanto. Kakain tayo, ha? Nanlaki ang mata ng bata. Ako lang po ba?
Pareho tayo, sagot naman ni Isabela. Nag-alinlangan si Miguel. Tumingin siya sa supot ng lata, tsaka sa simbahan, tsaka pabalik kay Isabela. Hindi po pwede, mahina niyang sabi. Hindi po ako pwedeng magtagal. Bakit? Tanong ni Isabela. Huminga ng malalim ang bata tsaka bumulong. May naghihintay po sa akin. Hindi niya tinanong pa. Sa halip, ngumiti siya ng kaunti. Isang sandali lang, sabi niya. Kakain lang tayo. Saglit lang yon. Naglakad sila papunta sa maliit na restaurant malapit sa simbahan. Mainit ang loob, may ilaw na dilaw, at may mga pamilyang abala sa hapunan. Umupo sila sa isang mesa sa gilid. Inabot na Isabela ang menu kay Miguel. Pumili ka. Tumingin ang bata sa menu, tila nahihiya. Kahit ano lang po. O sige, sabi ni Isabela. Akong pipili. Umorder siya ng kanin, ulam at sabaw. Nang dumating ang pagkain, napatingin siya kay Miguel. Hindi pa ito kumakain. Parang hinihintay ang pahintulot. Kumain ka, sabi niya. Dahan-dahan kumain ang bata. Maingat at parang ayaw maubos agad ang pagkain. Pinagmasdan niya si Isabela. At sa bawat subo ng bata, mas lalo niyang naramdaman ang kakaibang kurot sa puso. Salamat po, sabi ni Miguel matapos ang ilang sandali. Pero, pwede po bang iuwi? Napakunot ang noon ni Isabela. Iuwi? Opo, sagot ng bata, pilit na ngumiti. Para po sa tatay ko. At sa sandaling iyon, alam ni Isabela, ang gabing ito ay hindi simpleng pagkikita. Ito ang simula ng isang landas na magdadala sa kanya sa isang katotohanang matagal nang naghihintay sa kanya. Hindi agad nakasagot si Isabela. Nakatitig lang siya kay Miguel, sa batang payat na may hawak na kutsara. Nanginginig ang kamay habang pilit inuubos ang sabaw. Hindi iyon gutom na basta gutom lang. Iyon ang gutom na sanay magtiis. Para po sa tatay ko. Ulit pa ni Miguel, mas mahina ang boses. Parang natatakot na baka magbago ang isip ng kaharap niya. May sakit po kasi siya. Hindi na po siya masyadong nakakatayo. Parang may malamig na dumaloy sa likod ni Isabela. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Marami na siyang nakita sa buhay. Kahirapan, negosyo, mga taong may problema. Pero iba ito. Siguro dahil Pasko. Siguro dahil bata ang kausap niya. Oo naman, agad niyang sagot, pilit na kalmado. Iuuwi natin. O kung gusto mo, mag-order pa tayo. Mabilis naman na umiling si Miguel. Ayos na po to, baka magtaka pa po siya kapag tumagal ako. Nasan ba ang tatay mo? Tanong ni Isabela habang kinukuha ang lalagyan para ipabalot ang pagkain. Saglit namang nag-atubili ang bata. Tumingin siya sa pinto ng restaurant at saka sa labas, tila may tinitingnan, tila may iniingatang oras. Medyo malayo po, sagot niya. Pero sanay na po ako maglakad. Napatingin si Isabela sa suot niyang tsinelas. Nipis na halos kita na ang dulo ng paa. Sa maruming damit na halatang ilang araw nang hindi napapalitan. Di ka pwedeng maglakad mag-isa, mariin niyang sabi. Sasamahan kita. Nanlaki ang mata ni Miguel. Po? Sasamahan kita. Ulit na Isabela. Hanggang sa inyo. Agad naman na umiling ang bata. Hindi na po kailangan. Ayos lang po ako. Baka po mapagod kayo. Napangiti naman si Isabela. Ngiti na may halong lungkot. Mas mapapagod ako kung hindi kita sasamahan. Tumahimik si Miguel. Hawak-hawak niya ang supot ng pagkain na parang pinakamahalagang bagay sa mundo. Makikita sa mukha niya ang pag-aalinlangan, ang takot na baka mawala ang biyayang biglang dumating. Sandali lang, dagdag na Isabela. Isang tanong lang. Tumango naman ang bata.
Bakit ikaw ang lumalabas para humingi ng pagkain? Tanong niya na maingat ang tono. Wala bang ibang pwedeng tumulong sa inyo? Yumuko si Miguel. Wala na po kaming ibang kasama. Ako lang po ang pwedeng gumalaw. Minsan po, naglalako po ako. Minsan po, ganito. Hindi niya na tinapos ang huling salita. Hindi na kailangan. Huminga ng malalim si Isabela. Bigla niyang naalala ang sarili noong bata pa siya. Hindi sa karanasan, kundi sa pakiramdam ng pagiging mag-isa. O sige, sabi niya matapos ang ilang segundo. Tara na. Lumabas sila ng restaurant. Malamig ang hangin sa labas. May mga batang nangangaraling sa di kalayuan. May mga tawanan. May mga kantang pamasko. Pero sa pagitan nilang dalawa, may katahimikang puno ng bigat. Naglakad sila sa makikitid na kalsada. Palayo sa simbahan. Palayo sa ilaw. Palayo sa masisikip na lugar. Unti-unting numipis ang mga tao. Unti-unting naging mas tahimik ang paligid. Tahimik din si Miguel habang naglalakad. Sanay na sanay ang paa. Parang kabisado na ang bawat liko. Si Isabela naman, unti-unting bumabagal. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na parang papasok siya sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Dito po, sabi ni Miguel sa isang kanto. Napatingin si Isabela sa paligid. Mas luma na ang bahay, mas madilim. May ilang pose ng ilaw na mahina ang sindi. May amoy ng lumang kahoy at kanal. Malapit na po, dagdag ng bata, parang nahihiya. Oo, sagot naman ni Isabela. Okay lang. Habang naglalakad sila, biglang napatigil si Isabela. Miguel? Tawag niya. Opo? Hindi ka ba natatakot? Tanong niya. Mag-isa kang lumalabas, gabi-gabi. Napangiti ang bata. Mahina pero totoo. Natuto na po akong hindi matakot. Kasi kung matatakot po ako, wala pong mangyayari. Parang may humigpit sa dibdib ni Isabela sa sagot na iyon. Napatingin siya sa bata. Sa murang edad nito, parang mas matanda pa ito sa maraming nakilala niya. Maya-maya, huminto si Miguel sa harap ng isang eskinita. Diyan na po, sabi niya. Mas lalo pang kumunot ang noon ni Isabela. Makitid ang daan. Halos 2 tao lang ang kasya. May mga pader na may bitak. May mga bubong na yero. Sigurado ka? Tanong niya. Tumango si Miguel. Pumasok sila sa eskinita. Sa bawat takbang, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Isabela. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Parang may humihila sa kanya. Hindi pa urong, kundi paloob. Madalas po kami mawala ng ilaw. Biglang sabi pa ni Miguel. Parang nagkukwento para punan ng katahimikan. Pero okay lang po, sanay na po kami. Hindi naman na sumagot si Isabela. Nakikinig lang siya. At sa bawat salitang binibitawan ng bata, mas lalo niyang nararamdaman na may mali o may paparating. Sa dulo ng eskinita ay may isang bahay. Hindi agad masasabing bahay. Tagpi-tagpi ang dingding. Halo-halong kahoy at yero. May maliit na bintana. May kortinang manipis. Mahina ang ilaw sa loob. Dito po, sabi ni Miguel sabay ngiti. Napahinto naman si Isabela sa tapat ng bahay. Parang may huminto rin sa loob niya. Hindi pa niya nakikita ang ama ng bata. Hindi pa niya alam ang buong kwento. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang ang simpleng hiling ng isang bata ay magdadala sa kanya sa isang katotohanang hindi niya kailanman inakalang haharapin niya. Huminto si Isabela sa harap ng bahay. Hindi agad siya nakapasok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam na parang may humawak sa dibdib niya. Tagpi-tagpi ang dingding. Yero na may kalawang. Kahoy na halatang ilang ulit ng pinako. May siwang sa bubong na tinakpan lang ng plastik. Sa sahig, lupa. At lumang tabla. Amoy gamot ang hangin. Mapait, matapang. Halong amoy ng lumang tela at kahirapang matagal nang naninirahan.
Pasok po, mahinang sabi ni Miguel. Binubuksan ng pinto. Bago tuluyang pumasok sa Isabela, may isang bagay na pumukaw sa paningin niya. Isang laruan. Nasa gilid ng pintuan, nakasabit sa pako. Isang maliit na laruang halos hindi na makilala ang kulay. May gasgas sa gilid. May bitak sa isang bahagi. Luma pero maingat na inilagay na parang ayaw masira palalo. Tumigil ang mundo ni Isabela. Parang may humatak sa kanya pabalik sa nakaraan. Pasko noon. Maliit pa siya. Nasa sala silang tatlo. Siya ang ama at ang ina. Walang masyadong handa. Walang magarbong dekorasyon. Pero may ngiti ang ama niya habang nilalabas mula sa isang supot ang laruan. Hindi yan bago. Sabi nito na parang nahihiya. Pero pinag-ipunan ko yan. Inabot sa kanya ang laruan. May gasgas na at may kaunting sira pero buo pa rin. Niyakap niya ang ama ng mahigpit. Ang ganda po, sabi niya noon, kahit hindi perpekto. Salamat po, pa. Ngumiti naman ang ama. Pagod, pero masaya. Ngayon lang niya naalala. Ngayon lang niya naisip. Iyan pala ang huling Paskong magkakasama sila. Bumalik si Isabela sa kasalukuyan. Hinihingal, parang tumatakbo kahit hindi naman gumagalaw. Nakatingin pa rin siya sa laruan. Parehong pareho, hindi halos magkamali. Sa tatay ko po yan, sabi ni Miguel. Napansin ang tingin niya. Hindi niya po itinatapon kahit sira na. Parang may pumutok sa loob ni Isabela. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Ngumiti naman si Miguel. Regalo po kasi. Hindi na siya nakapagsalita. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Masikip, isang higaan lang ang kasya. Isang maliit na lamesa at isang upuang halos mabali na. Sa sulok may lumang electric fan na halos hindi na umiikot. Sa pader may mga bote ng gamot. Konti, halatang hindi sapat. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang lalaking nakahiga. Payat, maputla. Halatang hirap na sa paghinga. May tunog ang bawat hinga. Mabigat, masakit. Basa ng pawis ang noo. Nakapikit ang mga mata. Humakbang si Isabela palapit. Isang hakbang, dalawa. Hanggang sa malinaw niya nang makita ang mukha. At doon siya napaatras. Hindi. Mahina niyang sabi. Kilala niya ang mukhang iyon. Hindi pa rin niya iyon nakalimutan. Kahit pilit niyang binura sa isipan niya. Ang hugis ng mukha, ang linya ng ilong, ang mata, kahit nakapikit, parang pamilyar na pamilyar. Pa, hindi niya namalayang nasabi niya. Napalingon naman si Miguel. Po? Hindi na siya nakapagsalita pa. Nanginginig ang tuhod niya. Kinailangan niyang hawakan ang gilid ng mesa para hindi bumagsak. Hindi pwedeng siya to. Hindi pwedeng dito. Hindi pwedeng ganito. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya. Humihinga, naghihirap, at nakahiga sa isang tagpi-tagping bahay. Ang ama niya. Miguel, pilit niyang binigkas. Anong pangalan ng tatay mo? Roberto po, sagot ng bata. Walang pag-aalinlangan. Para namang tinamaan ng kidlat si Isabela. Wala na siyang kailangang marinig pa. Tumulo ang luha niya. Sunod-sunod, hindi mapigilan. Hindi siya humahagulgol, pero ang bawat patak ay parang may kasamang sakit na ilang taon niyang kinimkim. Lumapit si Miguel sa mama at marahang ginising ito. Pa, mahinang tawag ng bata. May bisita po tayo. Dahan-dahan dumilit ang lalaki. Mabagal. Hirap. Nang tumingin ito sa direksyon ni Isabela, unay wala munang reaksyon. Parang hindi makilala ang anyo sa harap niya. Hanggang sa lumaki ang mga mata nito. Isa, paos itong sabi. Isabela? Isang hakbang paatras si Isabela. Nanginginig ang buong katawan niya. Buhay ka?
Tanong niya at hindi niya alam kung galit ba o galat ang laman ng boses niya. Ikaw ba yan? Pilit na umupo si Don Roberto, pero agad din siyang napahingang muli. Ubo ng ubo. Pa, dahan-dahan lang, sabi ni Miguel. Hinahaplos ang likod ng ama. Pinanood iyon ni Isabela, isang batang nag-aalaga sa lalaking minsan ay ama rin niya. Isang eksenang hindi niya inakalang makikita niya kailanman. Bakit? Bakit nandito ka? Nanginginig niyang tanong. Bakit ganito? Hindi agad nakasagot ang ama. Nakatingin lang ito sa kanya, puno rin ng pagtataka, hiya at isang bagay na matagal niya nang hindi nakita sa mga mata nito. Takot. Hindi ko inaasahan. Mahinang sabi ni Roberto. Hindi ko akalaing makikita pa kita. At sa sandaling yon, alam na ni Isabela, ang laruan sa labas ay hindi lang alaala ng nakaraan. Ito ang pintong muling nagbukas. Isang katotohanang matagal niya nang tinakbuhan. At sa isang sugat na ngayon pa lang niya haharapin. Hindi gumalaw si Isabela. Para siyang napako sa kinatatayuan niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting lumulubog sa dibdib niya. Ang lalaking nakahiga sa harap niya, hirap huminga, payat, maputla, ay hindi multo ng nakaraan. Buhay siya. At mas masakit, naroon siya sa harap ng kanyang mga mata, sa kalagayang hindi niya kailanman inakalang makikita niya. Isa, paos na tawag ng ama. Pilit na tinatagilid ang ulo para mas malinaw siyang makita. Ikaw ba yan? Hindi naman agad sumagot si Isabela. Bumuhos ang luha niya. Tahimik, ngunit sunod-sunod, nanghina ang tuhod niya. At kung hindi dahil sa mesa sa tabi niya, baka bumagsak na siya. Hindi pwede. Pabulong niyang sabi. Akala ko iniwan mo kami. Akala ko pinili mong iba. Akala ko ayaw mo na sa akin. Hindi niya kayang ituloy ang mga salitang yon. Sa gilid nakatayo naman si Miguel. Naguguluhan. Nanginginig ang mga daliri. Tumingin siya kay Isabela, tsaka sa ama niya. Parang unti-unting nagdudugtong ang mga piraso sa isip niya. Ate, mahinang sabi ng bata. Kilala niyo po ba ang tatay ko? Parang tinamaan si Isabela sa tanong na yon. Napalingon siya kay Miguel. Sa batang ilang oras pa lang niyang nakilala. Ngunit parang matagal niya nang kilala sa loob ng puso niya. Kapatid mo ako. Halos hindi lumabas ang boses niya. Akong ate mo. Nanlaki ang mata ni Miguel. Po? Bago pa siya makapagsalita pa, biglang umubo ng malakas si Roberto. Halos mapunit ang dibdib nito sa lakas ng ubo. Agad namang lumapit si Miguel. Inabot ang baso ng tubig. Maingat na inaalalayan ng ama. Dahan-dahan lang po pa, sabi ng bata. Halatang sanay na sa ganitong eksena. Pinanood iyon ni Isabela. Isang batang nag-aalaga sa ama nila. Parang matagal na nilang mundong ganito. Parang wala siyang karapatang magalit, magsalita o magtanong. Lumapit siya ng dahan-dahan sa pader. Pilit hinahanap ang sarili niyang balanse. Doon niya napansin ang isang bagay. Isang litrato. Nakasabit sa dingding, nakaipit sa plastik na halatang pinaghirapan. Para hindi mabasa, para hindi masira. Lumang litrato iyon. Kupas na ang gilid. Siya. Bata pa siya noon. Nakangiti, may hawak na laruan. Ang laruan. Parang nawalan siya ng hangin. Bakit? Mahina niyang tanong. Nakatingin pa rin sa litrato. Bakit nasa'yo pa to? Sumagot naman si Roberto. Mahina ngunit malinaw. Ikaw ang lakas ko, sabi nito. Kapag masama ang pakiramdam ko, tinitingnan kita para maalala ko kung bakit kailangan ko magpatuloy. Mas lalo pang bumuhos ang luha ni Isabela. Kung iniwan siya, bakit may litrato? Kung kinalimutan siya,
Bakit iniingatan? Tumalikod siya sandali. Pinilit huminga. Nanginginig ang balikat niya sa pilit na pagpigil sa hikbi. Akala ko, bulong niya. Akala ko hindi na ako mahalaga. Tahimik ang loob ng bahay. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan at ang mabigat na paghinga ng kanyang ama. Mahalaga ka, sagot na Roberto. May pilit ng ngiti. Palagi. Lumapit si Miguel kay Isabela. Hawak ang supot ng pagkain na dinala nila. Ate, sabi niya na maingat ang tono. Kayo po ba? Talaga ang ate ko? Lumuhod naman si Isabela sa harap niya. Hindi na alintana ang sahig. Hinawakan niya ang balikat ng bata. Payat pero matibay. Oo, sagot niya. Pasensya ka na kung ngayon lang. Hindi naman alam ni Miguel kung anong gagawin. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya ngumingiti. Parang sinusubukan palang tanggapin ang biglaang pagbabagong nangyari sa mundo niya. Okay lang po, sabi niya kalaunan. Sanay na po ako maghintay. Mas masakit pa yon kaysa anumang sigaw. Tumayo si Isabela at bumaling sa ama. Bakit hindi ka nagpakita? Tanong niya sa nanginginig na boses. Bakit hindi mo ako hinanap? Huminga ng malalim si Roberto. Hinahanap kita, sagot niya. Pero ayoko maging pabigat. Wala akong maibibigay sa'yo. Ayoko makita mo akong ganito. Napailing si Isabela, luha ang tumatawa sa sakit. Hindi pera ang kailangan ko, sabi niya. Hindi mo alam kung gaano ako nagalit sa'yo. Alam ko, sagot naman ng ama. At tinanggap ko yon. Basta alam kong mabuti ka. Sapat na. Hindi niya na napigilan ang sarili. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay ng ama. Manipis, malamig, nanginginig. Hindi ka na mag-isa. Sabi niya na parang pangako sa sarili at sa kanila. Narito na ako. Sa dingding tahimik na nakasaksi ang letrato. Isang alaala ng batang minsang iniwan. Ngunit kailanman ay hindi kinalimutan. At sa loob ng tagpi-tagping bahay na yon, sa gitna ng kahirapan at luha, nabuo ang isang katotohanang matagal nang hinihintay. Ang batang namamalimos ay kapatid niya, at ang lalaking akala niyang tumalikod sa kanya ay ama pa rin niyang naghintay. Tahimik, masakit, ngunit tapat. Matagal na katahimikan ang bumalot sa loob ng bahay matapos ang mga salitang yon. Hindi na nagtanong si Isabela agad. Para bang natatakot siyang marinig ang buong kwento. Para bang kapag tuluyan niya nang nalaman ang lahat, may mga bagay na hindi niya na kayang bawiin. Umupo siya sa maliit na upuan sa gilid ng kama. Sa harap niya, nakaupo si Miguel sa sahig. Maingat na inaayos sa mga bote ng gamot. Halatang kabisado niya na kung alin ang iinumin. Sa umaga, alin sa gabi, walang kalituhan. Walang tanong. Parang matagal niya nang ginagawa ito. Gano'n ka nakatagal ganito? Maingat ang tanong na Isabela. Pinipiling huwag munang tawagin ng bata bilang kapatid. Hindi pa siya handa. Saglit naman na nag-isip si Miguel. Simula po nung hindi na po talaga kayang pumasok ni Papa. Ilang taon ka na? Tanong niya ulit. 11 taong gulang po. Parang may humigpit sa dibdib ni Isabela. 11 taong gulang. Sa edad na yon, siya noon na iniintindi lang kung anong susuotin sa eskwela, kung anong regalo ang gusto niya sa Pasko. Si Miguel, iniintindi kung paanong mabubuhay ang kanyang ama. Paano ka nakakakuha ng pera? Tanong niya kahit alam naman niya ang sagot. May nagtitinda po akong kakanin sa umaga, sagot ng bata. Kapag wala po, namamalimos po ako sa simbahan. Minsan po may nagbibigay, minsan naman wala. Hindi siya nagreklamo, parang nagkukwento lang ng karaniwang araw. Kailan ka huling pumasok sa school? Tanong ni Isabela. Yumuko naman si Miguel. Matagal na po, nagkasakit po kasi si Papa. Kailangan ko po siyang alagaan. Napapikit si Isabela. Pilit niyang kinokontrol ang luha.
Pero pakiramdam niya ay may gumuhong pader sa loob niya. Pader na siya mismo ang nagtayo sa loob ng maraming taon. 7 taon. 7 taon mula nang umalis siya. 7 taon na mag-isang kapatid niya sa piling ng ama nilang may sakit. Tinutulungan ka ba ng kahit sino? Tanong niya na halos pabulong. Umiling naman si Miguel. Wala na po. Ayaw po ni Papa na manghingi. Sabi niya po, ayaw niyang maging pabigat. Narinig muli ni Isabel ang salitang yon. Pabigat. Parang kutsilyong paulit-ulit na bumabaon. Lumapit siya sa kama at tinignan ng ama niyang nakahiga. Nakapikit, pagod sa pag-uusap. Hindi siya mukhang lalaking iniwan ng pamilya. Mukha siyang lalaking iniwan ng mundo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahina niyang tanong. Parang inaasahan niyang sasagot ang katahimikan. Biglang may narinig siyang kaluskos sa gilid ng bahay. Napalingon siya. Sa isang sulok may kahong karton na puno ng lumang resibo, sobre at papel. Lumapit siya roon at isa-isang tiningnan ang laman. Mga resibo ng butika, mga lumang reseta, may mga petsa, paulit-ulit, taon-taon. May mga buwan ng halos walang nabili. Parang nagtipid para lang magkasya ang kaunting pera. May isang maliit na notebook. Binuksan niya ito at sa loob ay may listahan. Nakasulat sa maliit na letra. Gamot, kulang. Bigas, kalahating kilo. Tubig, may bayad na bukas. At sa pinakahuling pahina, isang simpleng linya. Basta okay lang si Miguel. Naupo si Isabela sa sahig. Hawak ang notebook. Doon na tuluyang bumigay ang luha niya. Hindi niya na napigilan ang pagikbi. Mahina pero wasak. Ate, maingat na tawag ni Miguel. Lumabot siya at inabot ang panyo ni Isabela. Huwag na po kayong umiyak. Napatawa si Isabela sa sakit. Isang batang sanay magpigil ng luha ang umaalo sa kanya. Pasensya na, sabi niya at pinupunasan ng mukha. Hindi ko alam na ganito pala. Okay lang po, sagot ni Miguel. Masaya po ako kasi bumalik na kayo. Parang sinampal siya ng salitang bumalik. Kapatid mo ako. Ulit niya na mas malinaw na ngayon at hindi na kita iiwan. Tumango naman si Miguel pero hindi siya ngumiti. Parang ayaw niyang umasa agad. Maya-maya nagising si Roberto at marahang nagsalita. Isa, huwag mo siyang sisisihin. Ginawa ko ang lahat para itago to sa'yo. Bakit? Tanong ni Isabela, nanginginig. Bakit mo kami hinayaang maghirap? Dahan-dahang huminga ang ama. Mas mahirap para sa akin na makita kayong nasasaktan. Dahil sa akin. Tahimik ulit ang bahay. Sa labas, may mga batang tumatakbo. May mga kantang pamasko sa malayo. Ngunit sa loob ng tagpi-tagping bahay, isang katotohanan ng tuluyang bumuo. Ang batang namamalimos ay kapatid niya. Ang batang naglalakad sa gabi ay dugo niya. At ang 7 taon ng galit niya ay 7 taon ng sakripisyong hindi niya nakita. Hawak ang kamay ni Miguel, tumingin si Isabela sa ama. Hindi na kayo mag-iisa. Mariin niyang sabi. Simula ngayon, kami na. Hindi niya alam kung paano niya babawiin ang mga nawalang taon. Hindi niya alam kung sapat ba ang panahon, pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang batang kapatid na iniwan niya noon ay siya na ngayong dahilan kung bakit hindi na siya pwedeng umatras. Tahimik ang gabi. Nakaupo si Isabela sa tabi ng higaan ng ama. Hawak ang basong may tubig. Si Miguel ay nakaupo sa sahig. Nakasandal sa kama na parang bantay na ayaw umalis kahit saglit. Sa labas ay may iilang paputok na sumasabog. Maagang hudyat ng Pasko. Ngunit sa loob ng bahay, ibang ingay ang nangingibabaw. Ang mabigat na paghinga ni Roberto. Isa, mahina niyang tawag at pilit na inaayos ang sarili para makaupo ng kaunti. Dahan-dahan lang, agad na sabi ni Isabela. Huwag ka muna magsalita kung hindi kaya. Umiling ang ama. Kailangan mong malaman. Bago pa ako,
bago pa mahuli. Napasinghap si Isabela pero hindi siya tumutol. Tumangulang siya. Pilit pinatatatag ang sarili. Huminga ng malalim si Roberto. Hindi ako ng babae. Agad niyang sabi. Diretso at parang matagal niya nang gustong linisin ang pangalan niya. Hindi ko kayo iniwan dahil may iba ako. Nanatiling tahimik si Isabela. Hindi dahil hindi siya nakikinig, kundi dahil parang natatakot siyang marinig ang kasunod. Matagal na ako may sakit noon pa man. Patuloy pa ni Roberto. Bago pa kayo umalis, hindi ko lang sinasabi at ayoko mag-alala kayo. Napapikit si Isabela. Parang may bumabalik na alaala. Ang ama niyang laging pagod, madalas umubo, pero pilit numingiti tuwing Pasko. Nung malaman ng nanay mo, dagdag ni Roberto, nagbago ang lahat. Tahimik si Miguel, nakatingin lang sa ama. Halata ngayon lang din narinig ang buong kwento. May pagkakataon siya makaalis. Patuloy ng ama. May lalaking tumulong sa kanya. May pangakong buhay na hindi puno ng ospital at gamot. Huminto siya sandali. Inipon ng lakas. Pinili niya yon. Mahina niyang sabi. Pinili niyang umalis. Kasama ka. Parang may kumalabog sa dibdib ni Isabela. Hindi ko kayang sumunod. Dagdag ni Roberto. Hindi ako papayagan. At kahit payagan man, ayoko maging pabigat sa inyo. Ayoko maalala mo ako bilang ama na palaging may sakit. Pero sinabi niya sa akin, basag ang boses ni Isabela. Sinabi niya na iniwan mo kami, na may bisyo ka, na may babae ka. Napangiti si Roberto. Malungkot, pagod. Mas madaling magalit sa akin kaysa harapin ang totoo. Nangilid ang luha ni Isabela pero hindi pa rin siya umiiyak. Parang manhid pa ang damdamin niya. Sinubukan kitang sulatan, sabi ng ama. Maraming beses. Pero tuwing maiisip ko na babasahin mo yon, habang iniisip na pabigat ako, tinatapon ko na lang. Tumingin siya sa gilid ng kama. Doon nakapatong ang kahon ng mga sulat na hindi na ipapadala. Hindi ko ginusto ang ganitong buhay, dagdag niya. Pero pinili ko manatili para kay Miguel. Tumingin si Isabela sa kapatid niya. Sa batang ilang taon pa lang, pero parang tumandang bigla dahil sa responsibilidad. Kaya pala, pabulong niyang sabi. Kaya pala hindi ka sumunod. Kaya pala. Tumulo ang luha niya. Tuluyan na. Hindi hagulgol, kundi luha ng pagkaunawa na mas masakit pa sa galit. 7 taon. Bulong niya. 7 taon kitang kinamuhian. Kaya kong tiisin yun, sagot ni Roberto. Basta okay ka. Basta lumaki kang maayos. Napailing si Isabela. Hindi ka dapat nagtiis mag-isa. Hindi ako nag-isa, sagot ng ama, bahagyang ngumiti. May anak ako. Napatingin siya kay Miguel. Tumango naman ang bata. Pilit ring pinipigilan ng luha. Pa, mahina nitong sabi. Hindi niyo po sinabi sa akin lahat. Hinaplos ni Roberto ang ulo ng bata. Ayokong dalhin mo ang galit na hindi sa'yo. Tumayo si Isabela, lumapit sa bintana. Humarap sa dilim. Nanginginig ang balikat niya. Hindi niya alam kung kanino siya mas galit. Sa ina, sa sarili, o sa mga tao na nasayang. Lahat ng tagumpay ko, sabi niya na nakatalikod. Lahat ng pinaghirapan ko, dala ko ang galit sa'yo. Kung iyon ang nagtulak sa'yo para maging malakas, sagot ng ama. Tinatanggap ko. Hindi na niya napigilan ang sarili. Bumalik siya sa tabi ng higaan at yumuko. Inilapat ang noo sa kamay ng ama. Patawad, sabi niya. Tuluyan na ang humagulgol. Patawad dahil naniwala ako sa kasinungalingan. Patawad dahil iniwan kita sa galit ko. Hinawakan ni Roberto ang kamay niya. Mahina, ngunit totoo. Hindi pa huli, sabi nito. Narito ka na.
Ngunit sa puso ni Isabela, alam niyang may isang katotohanang mas mabigat pa ang parating. Na ang inang pinaniniwalaan niya sa loob ng maraming taon ay siyang nag-ugat ng lahat ng galit na iyon. At sa gabing iyon, sa loob ng isang tagpi-tagping bahay, tuluyang nabasag ang kasinungalingang itinanim sa isip ni Isabela. Kapalit ang isang katotohanang masakit, ngunit totoo. Hindi na nakatulog si Isabela buong gabi. Nakaupo siya sa maliit na upuan sa tabi ng higaan ng kama. Nakatitig sa sahig na para bang may sagot doon sa lahat ng tanong niya. Sa bawat paghinga ni Roberto, mabagal, mabigat. Mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng mga taong nasayang. Sa isip niya, paulit-ulit ang iisang tanong. Paano ako naniwala agad? Sa loob ng 9 na taon, buo ang galit niya. Buo ang kwento. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagduda. Tinanggap niya ang lahat ng sinabi ng kanyang ina bilang katotohanan. Dahil mas madali iyon kaysa alalahanin ang ama na iniwan. Tahimik na umupo si Miguel sa gilid, hawak ang lumang kumot. Paminsan-minsan, sinisilip niya ang ama. Parang takot na baka bigla itong mawala kapag pinikit niya ang mata. Hindi po ba kayo uuwi, ate? Tanong ng bata. Maingat ang tono. Napalingon si Isabela. Dito muna kayo, sagot niya. Hindi ako aalis. Tumango si Miguel pero hindi ngumiti. Parang hindi pa rin sanay makarinig ng pangakong may kasamang pananatili. Lumapit si Isabela sa maliit na mesa at pinulot ang isang lumang larawan. Kinuha niya ito kanina sa kahon. Isang retrato nila noong bata pa siya. Magkatabi silang mag-ama. Pareho sila nakangiti kahit simple lamang ang suot. Bakit hindi ko ito naalala? Bulong niya sa sarili. Lahat ng alaala niya ay unti-unting nabaluktot sa paglipas ng panahon, nahaluan ng galit, ng kwentong paulit-ulit na sinasaksak sa kanya hanggang sa iyon na ang paniwalaan niya. Naalala niya ang ina, maayos manamit, matatag magsalita, laging may paliwanag. Sa bawat tanong niya noon, may sagot ito. At dahil bata siya, dahil umaasa siya, naniniwala siya. Ngayon, isa-isang bumabalik ang mga bagay na hindi niya pinansin noon. Ang mga gabing umiiyak ang ina sa telepono, hindi pala yon dahil sa ama, kundi dahil sa desisyong ginawa niya. Ang mga sulat na tinapon, hindi pala dahil walang laman, kundi dahil may katotohanang ayaw ipabasa. Ang galit na paulit-ulit na tinuro, hindi pala para protektahan si Isabela, kundi para linisin ang sariling konsensya. Kasalanan ko rin. Mahina niyang sabi, halos walang tunog. Hindi ako naghanap ng totoo. Napahawak siya sa dibdib, parang may biglang bumigat doon. Lumapit siya sa higaan ng ama at tinitigan ito. Payat, mahina, ngunit kahit ganoon buo pa rin ang anyo ng isang ama. Nandyan, kahit tahimik lang. Pa, mahinang tawag niya. Dumilat si Roberto, bahagyang umiti. Hindi ka pa rin natutulog. Umiling si Isabela. Hindi ko kaya. Alam ko, sagot ng ama. Ganyan din ako noon tuwing iniisip kita. Napasinghap si Isabela. Mali ang ginawa niya. Sabi niya na nanginginig. Ang perong mas masakit. Ang naniwala ako. Hindi ka mali, sagot ni Roberto. Anak ka, naniniwala ka sa magulang mo, natural lang yon. Tumulo ang luha ni Isabela. Pero ikaw ang iniwan ko. Umiling ang ama. Hindi mo ako iniwan. Kinuha ka. Tahimik silang dalawa. Sa sulok, naririnig ang mahinang paghinga ni Miguel. Nakatulog na. Yakap ang supot ng laruan na matagal nang sira pero ayaw bitawan. Pinanood iyon ni Isabela. Isang batang ilang taon pa lang pero buhat ang bigat ng mundong hindi naman niya pinili. Hindi ka nagalit? Tanong ni Isabela sa ama. Kahit kailan? Ngumiti si Roberto. Mapait pero payapa. Nagalit ako minsan pero mas nanaig ang takot na baka mawala ka sa akin ng tuluyan. Napapikit si Isabela. Ngayon niya lang naintindihan ang katahimikan ng ama.
Hindi ito kawalan ng pagmamahal, kundi anyo ng sakripisyo. Tumayo siya tumingin sa bintana. Sa labas, tahimik ang kalsada. May iilang ilaw ng Pasko na nakasabit sa malalayong bahay. Hindi masayang tanawin, pero totoo. Buong buhay ko, sabi niya. Dala ko ang galit na hindi pala akin. Lumapit siyang muli sa ama at marahang humawak sa kamay nito. Hindi ko na mababawi ang mga taon, sabi niya. Pero hindi ko hahayaang masayang ang oras na natitira. Tumango si Roberto. Iyon lang ang mahalaga. Sa sandaling iyon, tuluyang gumbuhong mundong binuo ni Isabela sa loob ng maraming taon. Isang mundong nakatayo sa kasinungalingan. At sa gitna ng pagkawasak na yon, may isang malinaw na katotohanang umusbong. Ang ama niyang pinaniniwalaan niyang tumalikod ay siya palang nananatili hanggang huli. Habang ang inang hinangaan niya, ang siyang unang bumitaw. Masakit ang katotohanan, pero ito rin ang unang hakbang tungo sa pagising ni Isabela mula sa galit at sa pagharap sa tunay na responsibilidad ng isang anak. Kinabukasan maagang nagising si Isabela, hindi dahil nakatulog siya ng maayos, kundi dahil may desisyong buo na sa loob niya. Nakaupo pa rin siya sa tabi ng higaan ng ama, pinagmamasa ng mahinang pag-aangat baba ng dibdib nito. Sa bawat paghinga ni Roberto, mas tumitibay ang pasya ni Isabela. Hindi na siya papayag na ganito lang ang mangyari. Pa, mahinahon niyang tawag habang inaaabot ang baso ng tubig. Kakain ka muna. Umiling ang ama. Mamaya na. Lumapit si Isabela at umupo sa gilid ng kama. Pa, kailangan na nating umalis dito. Diretsong sabi niya. May kakilala akong doktor. May ospital. May pera ako. May paraan. Tumahimik ang silid. Sa sulok ay nagising si Miguel at tahimik na nakikinig. Para bang kabisado ng ganitong usapan kahit hindi pa man ito nagsisimula. Dahan-dahang umiling si Roberto. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Napataas ang boses ni Isabela bago niya napigilan ang sarili. Pa, hirap ka nang huminga. Halos hindi ka na nga makatayo. Bakit mo pa sinasabing hindi kailangan? Huminga ng malalim ang ama. Parang naghahanda sa isang sagot na matagal niya nang iniipon. Huli na. Mahina niyang sabi. At ayoko makita mo akong ganito. Nakahiga. Walang silbi. Umaasa. Parang tinamaan si Isabela sa dibdib. Walang silbi? Ulit niya na nanginginig ang tinig. Ako ang anak mo. Hindi kita tinitingnan bilang pabigat. Ngumiti naman si Roberto, pero hindi iyon masaya. Ikaw ang naging lakas ko. Ayokong maging dahilan ng kahinaan mo. Tumayo si Isabela. Naglakad-lakad sa maliit na espasyo. Pilit kinokontrol ang emosyon. Hindi pera ang problema rito. Sabi niya at humarap sa kanya. Hindi ito tungkol sa yabang o hiya. Tungkol ito sa buhay mo. Tungkol din ito sa dignidad. Sagot naman ng ama. Mahinahon pero matatag. May mga laban na alam mong hindi mo na mananalo. Hindi mo pa sinusubukan. Mariing sagot ni Isabela. At hindi kita hahayaang sumuko. Tahimik si Miguel pero lumapit siya sa kama at tinawakan ng kamay ng ama. Pa, mahina niyang sabi. Pwede po bang subukan natin? Saglit na nag-atubili si Roberto. Tumingin siya sa anak, sa batang matagal nang umaasa. Nag-aalaga, nagsasakripisyo. Pagod na ako, tapat niyang sagot. At ayokong ubusin ang lakas mo sa pag-aalala sa akin. Dumukwang si Isabela sa harap niya. Pa, ako na ang mag-aalala. Sabi niya na halos pakiusap. Ako nang gagawa ng dapat ginawa ko noon. Napapikit si Roberto. Tumulo ang isang luha sa gilid ng mata niya. Unang beses na nakita iyon ni Isabela. Kung dinala mo ako sa ospital, mahina nitong sabi. Makikita mo lang kung gaano na ako kahina. Ayokong iyon ang huling alaala mo sa akin. Mas lalo pang nasaktan si Isabela. Hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa takot na
Laman ng mga salita ng ama. Hindi ko hinahanap ang perpekto. Hinahanap ko ang oras, kahit kaunti, kahit ngayon. Umiling naman si Roberto. Ang oras hindi nabibili. Tumahimik sila. Sa labas ay may narinig na batang tumatawa. May nagtitinda ng puto't bibingka sa kanto. Karaniwang umaga, pero para kay Isabela, parang may oras na tumitigil. Lumapit siya sa maliit na mesa at kinuha ang kahon ng mga gamot. Iniisa-isa niya ang mga bote. Kulang. Halos ubos. May mga petsang matagal nang lumipas. Ganito ba ang buhay mo araw-araw? Tanong niya na hindi maitago ang sakit. Tumango naman ang ama. At tinayaan kitang mag-isa. Bulong niya sa sarili. Bumalik siya sa tabi ng higaan at marahang hinawakan ng kamay ni Roberto. Kung ayaw mo sa ospital, sabi niya, dito tayo magsisimula. Doktor dito, gamot dito. Hindi kita iiwan. Napatingin si Roberto sa kanya. Matagal, tahimik. Parang may sinusukat. Parang may binabasa sa mga mata ng anak. Hindi ka na aalis? Tanong niya. Umiling si Isabela. Hindi na. Sa unang pagkakataon, napangiti si Roberto ng bahagya. Ngiting may halo ng pagod at ginhawa. Kung ganon, sabi niya, isang kondisyon. Ano yun? Agad na tanong naman ni Isabela. Huwag mo kong pilitin kapag hindi ko na kaya. Sagot ng ama. Hayaan mo ako manatiling ama mo, kahit mahina. Tumango naman si Isabela. Luha ang tumatawa. Palagi kang ama ko. Tahimik na umupo si Miguel sa tabi nila. Hawak ang dalawa. Isang eksenang simple. Walang pera, walang ospital, walang pangakong himala. Pero may isang bagay na mas mahalaga, pananatili. At sa loob ng tagpi-tagping bahay, unti-unting naunawaan ni Isabela ang isang masakit na katotohanan, na hindi lahat ng sugat ay kayang pagalingin ng pera, na hindi lahat ng laban ay nasusukat sa gamutan. Minsan, ang pinakamahalagang maibibigay mo ay ang oras na matagal mong ipinagkait, at ang pagmamahal na ngayon mo lang natutunang ipakita. Hindi na napigilan ni Isabela ang sarili. Matapos ang mahabang katahimikan, matapos ang pagtanggi ng ama at mga salitang pilit niyang inuunawa, bigla na lang bumigay ang mga tuhod niya. Umupo siya sa sahig sa tabi ng kama. Hindi iniinda ang alikabok, ang lamig, ang bigat. Lahat ng pinigilan niyang luha sa loob ng maraming taon ay sabay-sabay na bumuhos. Pa, nanginginig ang tawag. Halos wala ng boses. Patawad. Hindi yon simpleng salita. Hindi yon basta paghingi ng tawad na may kasunod na paliwanag. Iyon ay pag-amin na mali siya, na nagkamali siya, na may mga panahong pinili niyang huwag magtanong dahil mas madaling magalit. Humagulgol siya, hindi tahimik, hindi pigil. Ang hikbi niya ay parang batang matagal na nawala. Ngayon lang muling umuwi. Patawad po. Ulit niya na mas mahina, mas basag. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan. Pinili kong isipin na iniwan mo kami. Pinili kong kamuhian ka. Kasi mas madali yan kaysa amining nasaktan pa rin ako. Hindi naman agad sumagot si Roberto. Nakatingin lang siya sa anak. Nakikitang bumabalik ang batang minsang yakap-yakap niya tuwing Pasko. Lumapit si Miguel at marahang hinawakan ng balikat ni Isabela. Hindi niya alam ang tamang sasabihin. Hindi rin niya alam kung dapat ba siyang umiyak. Ang alam lang niya, masakit makita ang ate niyang wasak. Ate, mahina niyang tawag. Napalingon si Isabela sa kapatid, sa kanya ito hinila palapit at niyakap ng mahigpit. Parang natatakot siyang bitawan. Parang takot na kapag binitawan niya, mawawala ulit. Pasensya ka na ha? Balong niya kay Miguel. Iniwan kita. Hindi ko alam na ganito pala. Umiling naman si Miguel. Hindi niyo po ako iniwan. Sabi niya, hindi lang po kayo nandun. Mas lalo pang sumakit ang dibdib ni Isabela sa sagot na yon. Ganon kasimple para sa bata, pero ganon yung kabigat para sa kanya. Hindi na mauulit. Pangako, hindi ko na kayo iiwan kahit ano pang mangyari. Tumango naman si Miguel.
Bumaling si Isabela sa ama. Pa, kung may babawiin man ako sa buhay ko, iyan ay ang panahong pinili ko manahimik. Ang panahong hindi kita hinanap. Ngumiti naman si Roberto. Kahit narito ka na anak, sapat na yon. Umiling naman si Isabela. Hindi yan sapat para sa akin pa. Gusto kong bumawi. Gusto kong iparamdam sa'yo na may anak ka, na hindi ka nagkamali sa lahat ng paghihirap mo. Huminga naman ng malalim ang ama. Hindi ko naman hinihingi ang pagbawi, anak. Inihintay ko lang pagkakataong makita kang buo. Mas lalo pang napaluha si Isabela. Pero ako may utang. Tumahimik ang bahay sandali. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng electric fan at ang mga tunog ng karaniwang buhay sa labas. Mga yabag, mga tawanan, mga kantang pamasko. Tumayo si Isabela at inayos ang sarili. Pinunasan niya ang muka, huminga ng malalim, at tumingin sa dalawa. Simula ngayon, mariin niyang sabi, parang gumagawa ng kasunduan. Di na ako aalis, dito na ako araw-araw, sa bawat hinga, sa bawat umaga, sa bawat gabi. Isa, mahinang sabi ni Roberto, huwag kang mangako na hindi mo kayang tuparin. Ito po ang unang pangakong sigurado ako. Sagot niya na diretsong tingin sa mata ng ama. Kahit po mahirap, lumapit naman si Miguel at nagtanong, kahit mahirap, sagot ni Isabela, kahit masakit, kahit huli na. Napayuko si Miguel pero ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting hindi pa buo pero totoo. Umupo silang tatlo, magkalapit. Walang magarbong salita, walang plano, walang kasiguraduhan sa mangyayaring bukas. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ang galit na matagal na naghahari sa puso ni Isabela ay unti-unti nang natutunaw. Napapalitan ng pagsisising hindi niya na kayang itago. At sa gitna ng pagsisising yon, may isang desisyong buo na kahit huli na. Pipiliin niyang maging anak muli. Nagsimula ang lahat sa isang ubo. Isang malakas, sunod-sunod na ubo na hindi na natapos. Nakaupo si Isabela sa tabi ng ama nang bigla nitong hawakan ng dibdib. Nanginginig ang buong katawan. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Roberto at bumigat ang paghinga. Pa? Gulat na tawag ni Isabela. Patingnan mo ako. Hindi na nakasagot ang ama. Umubo siyang muli. Mas malakas, mas masakit. Hanggang sa may bahid na ng dugo ang panyo. Pa! Sigaw ni Miguel at nanginginig. Ate! Hindi na nag-isip si Isabela. Kinuha niya ang cellphone at tumawag na sa pinakamalapit na emergency number. Sabay buhat sa ama. Huminga ka lang pa. Paulit-ulit niyang sabi. Kahit siya mismo ay nanginginig na. Andito lang ako. Huwag kang bibitaw. Sa loob ng ambulansya, hawak niya ang kamay ng ama habang umaandar ang sasakyan. May mga ilaw na kumikislap. May mga sirenang umuugong. Pero parang malayo ang lahat kay Isabela. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang unti-unting paghina ng kamay na hawak niya. Pagdating sa ospital, mabilis na sinalubong si Roberto ng mga doktor at nurse. Isinugod siya sa emergency room. Agad na isinara ang pinto. Ma'am, dito po muna kayo. Sabi ng isang nurse, hinahawakan ang braso ni Isabela. Naiwan silang magkapatid sa labas. Nakaupo si Miguel sa upuan, yakap ang sarili. Nanginginig ang tuhod. Hindi umiiyak, hindi rin gumagalaw. Parang natatakot na baka may mangyaring mas masama kapag umiyak siya. Lumuhod si Isabela sa harapan niya. Miguel, mahinahon niyang sabi, andito ako. Hindi po siya mamamatay, ano? Tanong ng bata na diretso at walang paligoy-ligoy. Hindi naman agad nakasagot si Isabela. Sa dami ng pera, koneksyon at impluensyang meron siya, bigla siyang nakaramdam ng kawalan. Hindi, sagot niya sa huli ng mariin. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Tumayo siya at lumapit sa nurse's station. I want the best doctor. Diretso niyang sabi. I don't care about the cost. Ilang tawag ang ginawa niya sa mga kakilala, mga ospital, mga doktor na minsan na nakatrabaho para sa charity projects.
Lahat ng pinto na pwedeng buksan, binuksan niya. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor. Ma'am, seryosong sabi nito. Critical po ang lagay ng pasyente. Matagal na po kasi may sakit ang tatay ninyo. Lumala pa dahil sa kakulangan ng tamang gamutan. Parang may sumakal sa dibdib ni Isabela. Gawin niya lahat. Agad niyang sabi. Lahat babayaran ko. Tumango ang doktor. Gagawin po namin ang makakaya namin. Habang abala ang mga tao sa paligid, napansin ni Isabela na wala na si Miguel sa upuan. Nasaan ang kapatid ko? Tanong niya at biglang kinabahan. May bata pong pumasok sa chapel? Sagot ng guard. Naglakad naman si Isabela papunta roon. Tahimik ang chapel. May ilang kandilang nakasinde. Sa bandang unahan nakita niya si Miguel, nakaluhod. Magkasalubong ang kamay, nakayuko ang ulo. Hindi siya lumapit agad. Tumigil siya sa pintuan. Narinig niya ang boses ng bata. Mahina, nanginginig, pero malinaw. Lord, bulong ni Miguel, huwag niyo pong kunin si tatay. Kahit wag na po akong bigyan ng laruan. Kahit wag na po ako magsimba sa mall. Kahit gutom pa ako minsan. Basta, huwag niyo siyang kunin. Parang binuhusan ng kumukulong tubig ang dibdib ni Isabela. Tahimik naman siyang umiyak sa labas ng pinto. Tinatakpan ng bibig para hindi marinig. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang maibigay. Walang pera, walang pangako, walang kasiguraduhan. Isang bata ang nakipag-uusap sa Diyos. At siya, isang mayamang babae. Walang magawa kundi ang umiyak. Maya-maya lumabas si Miguel. Pagkakita niya kay Isabela, yumakap siya agad. Ate, sabi niya na mahigpit ang yakap. Nagdasal na po ako. Hinaplos na Isabela ang buhok niya. Salamat, sabi niya. Basag ang boses. Salamat. Bumalik sila sa tapat ng emergency room. Mahaba ang paghihintay. Mabagal ang oras. Bawat minutong lumilipas ay parang may kinukuha sa lakas ni Isabela. Hanggang sa bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor, pagod ang muka. Nastabilize na po namin siya. Pero hindi pa rin po ligtas. Kailangan pa po ng tuloy-tuloy na monitoring at gamutan. Napaupo si Isabela sa upuan. Napapikit. Hindi man lang niya napansin na humahagulgol na siya. Hindi sa harap ng doktor, kundi sa loob ng sarili niya. Sa gabing iyon habang nasa ICU ang ama, hawak-hawak na Isabela ang kamay ni Miguel. Hindi pa tapos. Mahina niyang sabi. Lalaban tayo. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi bilang mayamang babae, kundi bilang anak at ate, nakipaglaban si Isabela. Hindi para sa pera, kundi para sa buhay. Tahimik ang pasilyo ng ospital. May amoy ng disinfectant, may mahinang yabag ng mga nurse, at may mga ilaw na masyadong maliwanag para sa mga matang puyat at kakaiyak. Nakatayo si Isabela sa labas ng ICU. Hawak ang papel ng mga laboratory results, pero hindi niya binabasa. Sa gilid niya ay nakaupo si Miguel, yakap ang sarili, pilit na gising. Magpahinga ka muna. Mahina niyang sabi sa kapatid. Sandali lang. Umiling si Miguel. Dito lang po ako. Tumango naman si Isabela. Hindi na siya nakipagtalo. Hindi rin siya umalis. Maya-maya, may tunog ng sapatos na kakaiba sa karaniwang yabag sa ospital. Matigas, mabilis, may kumpiyansa. Napalingon si Isabela at doon niya nakita ang ina. Maayos ang suot nito. Isang mamahaling coat, ang buhok ay pulido, ang hikaw ay kumikislap sa ilaw ng pasilyo. Parang galing sa isang mundo na malayo sa amoy ng gamot at kaba ng mga naghihintay. Isabela, tawag ng ina, malamig ang tono. Narinig kong narito ka. Nanlamig ang sikmura ni Isabela. Ilang segundo siyang hindi nakasagot. Sa dami ng iniisip niyang sasabihin, sakaling magharap silang muli. Wala ni isa malang kusang lumabas sa bibig niya. Ma, sagot niya sa huli. Tumingin ang ina sa pintuan ng ICU, tsaka sa papel na hawak na Isabela. Andyan ba siya?
Tanong nito. Parang nagtatanong lang tungkol sa isang lumang kakilala. Oo, sagot ni Isabela. Andyan. Huminga ng malalim ang ina at saka umiling. Di na talaga nagbago, sabi pa nito. Pati sa huli, gulo pa rin ang dala. Parang may humampas sa dibdib ni Isabela. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya at pilit na kalmado. Kung hindi niya tayo iniwan noon, patuloy ng ina. Di ka sana mapapahamak sa ganito. Hindi ka sana naaabala. Lahat ng to kasalanan niya. Napatingin si Isabela sa ina at doon niya naramdaman ang bigat na matagal niyang kinimkim. Ang galit na hindi niya hinayaang lumabas noon. Ang mga tanong na hindi niya tinanong dahil mas madaling maniwala. Kasalanan niya? Ulit pa ni Isabela. Dahan-dahan. Sigurado ka? Napakunot ang noon ng kanyang ina. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Isabela. Tumingin siya sa kapatid na nakaupo sa gilid at saka sa pintuan ng ICU. Parang doon niya hinugot ang lakas. Bakit mo ako pinaniwala sa kasinungalingan? Diretso ang tanong niya. Nanlaki ang mata ng ina. Sandali lang. Pero sapat para makita ni Isabela ang pagkabigla. Anong kasinungalingan? Tanong nito na pilit na kalmado. Nainiwan kami ni Papa. Sagot na Isabela. Nanginginig ang boses. Na may babae siya. Na pinili niya ang bisyo. Isabela. Hindi siya ng babae. Putol na Isabela. May sakit siya noon. Matagal na. At nang malaman mo, iniwan mo siya. Tumahimik ang pasilyo sa pagitan nila. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Tanong ng ina. Mas mahigpit ang boses. Siya. Sagot ni Isabela. At nakita ko ang lahat. Reseta. Mga sulat na tinapon mo. Mga litrato ko na iniingatan niya kahit wala na siyang makain. Napalingon ang ina. Parang naghahanap ng sagot na hindi niya agad nakita. Ginawa ko yon para sa'yo. Depensa nito. Para hindi ka masaktan. Para magkaroon ka ng mas maayos na buhay. Napatawa si Isabela. Isang maikling tawa na may kasamang luha. Mas maayos? Tanong niya. Buong buhay ko. Dala ko ang galit na ikaw ang nagtanim. Hindi ko ginusto. Pinili mo. Mariing sabi ni Isabela. Pinili mong umalis. Pinili mong manahimik. Pinili mong sirain ang imahe ng tatay ko sa isip ko. Lumapit ang ina. Ibinaba ang boses. Kung hindi ako umalis, pareho tayong lulubog. May pagkakataon akong iligtas ang sarili ko at ikaw. Hindi mo ako iniligtas. Iniwan mo akong galit. Sagot ni Isabela. Tahimik ang ina. Para ngayon lang tumama ang bigat ng mga salitang yon. Miguel, biglang sabi ng ina at napansin ng bata. Anak ka ba niya? Tumango naman si Miguel at tahimik. 11 taon na siyang nag-aalaga sa kanya. Dagdag pa ni Isabela. Namamalimos, naglalako. Hindi dahil gusto niya kundi dahil walang ibang gumawa. Napapikit ang ina saglit. Hindi ko alam. Mahina nitong sabi. Hindi ka nagtanong. Kagaya ko noon. Sagot naman ni Isabela. Lumipas ang ilang segundo, wala na isang mga nagsalita. Sa loob ng ICU, may tunog ng makina. Paalala na habang nagtatalo sila, may isang lalaking lumalaban para sa buhay. Hindi ako hihingi ng paliwanag. Sabi ni Isabela sa huli. Hindi rin ako hihingi ng tawad. Napatingin ang kanyang ina sa kanya. Anong gagawin mo? Mananatili. Sagot ni Isabela. Para sa tatay ko, para sa kapatid ko, para sa sarili ko. Huminga ng malalim ang ina. Parang may sasabihin pa, ngunit sa halip ay tumango ito. Hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pagtanggap na may mga desisyong hindi niya nahawak. Aalis na ako, sabi nito. Ayusin mo ang gusto mong ayusin. Habang palayo ang ina, hindi niya na sinundan ang tingin ni Isabela. Bumalik siya sa tabi ni Miguel at umupo. Ate, mahina nitong tawag. Dito lang ako.
Sagot ni Isabela. At sa gabing yon, sa ilalim ng ilaw ng ospital, tuluyan nang humiwalay si Isabela sa kasinungalingang kinalakihan niya. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pagpiling manatili at manindigan sa katotohanan. Lumipas ang mga araw sa ospital na parang iisang mahabang gabi. May mga sandaling tila gagaling ang ama, bahagyang lumalakas ang boses, nakangiti pa, nakakapagkwentuhan ng maikling alaala. Ngunit may mga sandaling bigla na lang siyang mapapagod, hihinto sa gitna ng salita, at mapapapikit na para bang kailangan niyang mag-ipon ng lakas para sa susunod na hinga. Sa huli, malinaw ang desisyon ng mga doktor. Ma'am, maingat na sabi ng doktor kay Isabela. Hindi na po siya gagaling. Ang pinakamabuti po ngayon ay maging komportable siya. Hindi umiyak si Isabela sa sandaling yon. Tumangulang siya. Parang matagal niya nang inaasahan ang sagot na yon, kahit ayaw niya. Pwede po ba siyang iuwi? Tanong niya. Tumango ang doktor. Pwede po. Mas magiging payapa po siya kung saan siya komportable. At kaya sa mismong bisperas ng Pasko inihatid nila pa uwi si Roberto. Hindi sa mansyon, hindi sa kondo, kundi sa maliit na bahay. Ang bahay na tagpi-tagpi ngunit puno ng alaala. Doon niya gustong tapusin ang araw niya. Doon niya gustong salubungin ng Pasko. Maingat na inayos ni Isabela ang loob ng bahay. Hindi niya binago ang anyo nito. Hindi niya inayos para magmukhang mayaman. Sa halip, nilinis niya lang. Nagdagdag ng kaunting ilaw, isang maliit na parol sa bintana, isang simpleng Christmas tree sa sulok, gawa ng karton at ilaw na hiniram lang sa kapitbahay. Tahimik ang gabi. Nakahiga si Roberto sa kama, may kumot, may mga gabot sa tabi. Si Miguel ay nakaupo sa gilid, hawak ang kamay ng ama. Si Isabela naman ay nakaupo sa kabilang panig, tahimik na nagmamasid. Parang ayaw palampasin ng kahit anong sandali. Pasko na pala. Mahina ang boses ni Roberto at bahagyang humingiti. Opo, sagot naman ni Miguel. May parol po tayo. Napalingon ang ama at nakita ang munting ilaw sa bintana. Ang ganda. Parang dati. Napalunok naman si Isabela. Gusto niyo po ba magpahinga? Umiling ang ama. Gusto ko makinig. Kaninong kwento? Tanong ni Isabela. Kwento na ngayon, sagot ni Roberto, na magkasama tayo. Tahimik silang tatlo sandali. Walang radyo, walang TV, tanging huni ng kuliglig sa labas at ang mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Maya-maya napansin ni Isabela ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Kahong matagal niya nang nakita pero hindi pa binubuksan. Lumapit siya roon at marahang hinila palabas. Pa? Tanong niya. Ano to? Napatingin naman si Roberto. Sa'yo yan. Binuksan ni Isabela ang kahon. Sa loob ay may ilang lumang gamit. Resibo, letrato at isang sobre na kupas na ang kulay. Nakalagay ang pangalan niya. Sulat kamay ng ama. Hindi ko yan pinadala. Ayoko maging pabigat. Mahinang sabi ni Roberto. Nanginig ang kamay ni Isabela habang binubuksan ang sobre. Basag-basag ang papel at parang ilang ulit ang binuksan at sinara. Binasa niya ang sulat. Isabela, kung mababasa mo man ito, sana ay masaya ka. Pasensya na kung hindi ako nakasama sa paglaki mo. Hindi dahil ayoko, kundi dahil natakot ako maging pabigat sa'yo. Kung galit ka sa akin, tatanggapin ko. Basta alam mong mahal na mahal kita. Sa bawat Pasko, ikaw ang dasal ko. Hindi niya na natapos basahin, humagulgol na siya. Hindi pigil, hindi tahimik. Lumapit siya sa kama at niyakap ang ama, mahigpit. Parang ayaw niya nang bumitaw. Mahal din kita. Umiiyak niyang sabi. Matagal na, kahit hindi ko alam. Hinaplos naman ni Roberto ang buhok niya na mahina ang kamay. Alam ko, sabi niya. Ramdam ko. Lumapit si Miguel at niyakap din ang dalawa. Tahimik siyang umiiyak, pero may ngiti sa labi. Ngiting may halong takot at saya. Pa,
Sabi ng bata. Kumpleto po tayo ngayon. Tumango si Roberto. Walang handa, walang regalo. Ngunit sa gabing yon, may yakap na matagal nang hinintay. May mga salitang matagal nang hindi nasabi. Isang tahimik na Pasko. Hindi masaya sa karaniwang kahulugan, ngunit puno ng pagmamahal at ng paalam na may kapayapaan. Madaling araw na tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Parang binipigilan ng sarili na gumawa ng ingay. Ang maliit na bahay ay naliligo sa mahinang liwanag ng parol sa bintana. Ang hangin ay malamig. May dalang amoy ng damo at lupa. Sa loob ng silid, magkatabi sina Isabel at Miguel sa magkabilang panig ng higaan. Parehong hawak ang kamay ng ama. Bukas ang mga mata ni Roberto, ngunit mabagal ang pagkurap. Mabigat ang paghinga. Hindi na tulad kanina. Hindi rin tulad kahapon. Parang bawat hinga ay pinag-iisipan muna bago ilabas. Pa, andito kami. Alam ko. Mahigpit ang hawak ni Miguel sa kamay ng ama. Hindi siya umiiyak at parang takot siya kapag umiyak siya ay mapapabilis ang mangyayari. Pa, mahina niyang sabi, di po kami aalis. Huminga naman ng malalim si Roberto. Hindi na kayo kailangan manatili. Andito na kayo. Tahimik sandali, walang gustong magsalita. Maya-maya pa, bahagyang gumalaw si Roberto. Tumingin siya kay Isabela, matagal, masinsin, parang inuukit sa alaala ang mukha ng anak. Isa, patawad. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Pa, huwag. Patawad. Ulit pa ng ama na mas paos. Kung nasaktan kita, kung nagkulang man ako. Parang may pumutok sa loob ni Isabela. Wala kang kasalanan pa. Hindi ikaw ang umalis. Ngunit ama pa rin ako. At ang ama humihingi ng tawad kapag may masakit na naipamana. Tumulong luha ni Isabela. Tahimik lang. Bumaling ang ama kay Miguel. Anak. Mahinang tawag niya. Opo pa. Sagot naman ng bata agad. Mag-aral ka ha. Maging mabuti at makinig ka sa ate mo. Nanginig naman na tumango si Miguel. Opo. Huwag ka matakot. May ate ka. Pinisil niya ang kamay ni Isabela. Parang binibigay ang isang responsibilidad na matagal niyang hinawakan mag-isa. Pangako. Bulong ni Isabela. Hindi ko siya pababayaan. Tumango si Roberto. Parang sapat na yon. Saglit siyang napapikit. Tapos muling dumilat. Masaya ako. Sabi niya na halos pabulong. Dahil nakita ko kayong magkasama. Sa sandaling iyon parang huminto ang oras. Ang paghinga ni Roberto ay naging mas mabagal, mas mahina, mas mahaba ang pagitan. Inigpitan ni Isabela ang hawak sa kamay ng ama. Parang kayang pigilan ang pag-alis sa pamamagitan ng kapit. Pa, bulong niya. Mahal kita. Ngumiti naman si Roberto. Ang huling ngiting payapa. Walang takot, pumikit siya habang hawak pa rin ang kamay ng dalawang anak. At sa susunod na hinga, hindi na siya huminga muli. Tahimik ang sandali. Hindi agad umiyak si Isabela. Hindi rin si Miguel. Parang pareho silang naghihintay ng himala. Isang galaw, isang kurap, isang buntong hininga. Pa, mahinang tawag ni Miguel. Walang sagot. Yumuko siya, niyakap ang ama. Bumigay na si Isabela. Niyakap niyang ama na parang bata ulit. Parang kayang ibalik ang oras sa pamamagitan ng yakap. Pa, humagbulgol na siya. Huwag muna. Si Miguel ay dahan-dahan namang umiyak. Hindi malakas, hindi dramatiko. Tahimik tulad ng buong buhay niya. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga tao. Kapitbahay, barangay tanod, isang doktor. Ginawa ang mga kailangang gawin. Tinakpan ang katawan ng ama. Tinahimik ang paligid. Habang inaayos ang higaan, napansin ni Isabela ang isang maliit na umbok sa ilalim ng unan. Dahan-dahan ay kinuha niya iyon. Isang maliit na sobre. May pangalan ni Miguel sa harap. Sulat kamay iyon ng kanyang ama.
Nanginginig ang kamay ni Isabela habang binubuksan nito sa loob. May isang perasong papel, pera, maingat na nakatupi at may isang maikling sulat. Miguel, para sa uniform mo pagpasok mo sa school. Huwag mong isipin na wala ka ng tatay. Narito lang ako sa bawat hakbang mo. Napaupo si Isabela sa sahig, hawak ang sobre. Parang muling nasugatan ang sugat na kakasara pa lang. Pa, hanggang huli. Lumapit si Miguel at tiningnan ang sobre. Para po sa akin? Tanong niya at naguguluhan. Oo, sabi niya mahal na mahal ka ni Papa. Tumango si Isabela at niyakap ang kapatid. Sa labas, unti-unting sumisikat ang araw. Wala na ang ama sa loob ng bahay, ngunit may iniwang pagmamahal na hindi kailanman mawala. At si Isabela, bagamat wasak, gising na sa katotohanan na ang pagmamahal ng ama ay hindi nasusukat sa tagal ng pananatili, kundi sa lalim ng sakripisyong iniwan niya. Tahimik ang sementeryo matapos ang libing. Unti-unti nagsialis sa mga tao, mga kapitbahay na tumulong, ilang kakilala sa barangay. Mga taong hindi malang kilala ng lubos ang ama ni Isabela, ngunit nakikiisa sa huling pamamaalam. Naiwan si Isabela at Miguel sa harap ng puntod. Magkatabi, parehong tahimik. May sariwang bulaklak sa ibabaw ng lupa. Simple, walang ingrandeng lapida. Pangalan lang ni Roberto at isang petsa. Pa. Mahinang boses ni Isabela. Parang ayaw guluhin ang katahimikan. Hindi pa rin po ako sanay na wala ka. Hindi sumagot ang lupa. Ngunit sa loob niya, may kakaibang katahimikan. Hindi buo, hindi masaya, pero payapa. Hinawakan niyang balikat ni Miguel. Tara na, uwi na tayo. Tumango naman ang bata. Hindi sila bumalik sa tagpi-tagping bahay. Sa halip, sinama ni Isabela si Miguel sa bahay na tinitira niya sa lungsod. Isang simpleng lugar na pinili niyang ayusin. Hindi para magmukhang mayaman, kundi para maging tahanan. Tinanggal niya ang mga dekorasyong dati wala namang kahulugan. Pinalitan ng mga bagay na may saysay. Larawan, libro, simpleng mesa kung saan pwedeng magsalo. Dito ka muna, sabi ni Isabela kay Miguel sa unang gabi. Hindi kita ipapadala kung saan-saan. Dito ka sa akin. Talaga po? Tanong ng bata. Halata namang nag-aalangan. Hindi po ba ako sagabal? Napahinto si Isabela. Lumuhod siya sa harap ng kapatid at tinawakan ang magkabilang balikat nito. Hindi ka pabigat at hindi ka magiging sagabal. Kapatid kita. Tumango si Miguel pero hindi pa rin ngumiti. Hindi pa sanay ang puso niya sa katiyakang iyon. Ngunit sa gabing iyon, unang beses siyang nakatulog ng mahimbing. Walang kaba na baka magising siyang mag-isa. Lumipas ang mga linggo, inasikaso ni Isabela ang mga papeles, eskwela ni Miguel, counseling, regular check-up. Pinag-aral niya ito. Sinigurong may maayos na damit, maayos na pagkain, ngunit higit sa lahat sinigurado niyang may oras siya. Oras na matagal niyang pinagkait sa ama at sa sarili niya. Isang araw, habang nasa kotse sila ay biglang nagtanong si Miguel. Ate, sabi niya, bakit po natin tinutulungan yung mga batang nasa kalsada? Napatingin si Isabela sa labas ng bintana. May nakita siyang batang may hawak na supot ng lata, katulad ni Miguel noon. Kasi, sagot niya, may mga batang katulad mo at may mga ama't inang katulad ni Papa. Doon nagsimula ang foundation. Hindi ito pinangalan sa kanya, hindi rin sa kumpanya niya. Ipinangalan niya ito sa ama, isang tahimik na paraan ng pag-aalala. Tumutulong sila sa mga batang namamalimos, sa mga pamilyang may sakit na magulang, sa mga taong natutong magtiis dahil ayaw maging pabigat. Hindi lahat ng sugat ay kayang paggalingin ng foundation, ngunit bawat tulong ay paalala na may nakakakita, may nakarinig, may nanatili. Unti-unting nagbago ang buhay ni Isabela. Hindi na siya tumigil sa trabaho, ngunit hindi na rin siya alipin ito. Natutunan niyang umuwi ng maaga. Natutunan niyang magluto
kahit simple. Natutunan niyang makinig. At tuwing Pasko, may isang ritual siyang hindi nilalaktawan. Bumabalik siya sa simbahan. Hindi na siya nakaupo sa likuran. Nagmamasid lang. Hindi na rin siya galit sa mga alaala. Nagsisindi siya ng kandila. Isa para sa ama, isa para sa sarili, at isa para sa mga batang patuloy na lumalaban. Isang Pasko, may lumalapit sa kanya sa labas ng simbahan. Isang bata, payat, marumi ang damit. Hawak ang supot ng lata. Dati, baka dumaan lang siya. Ngayon, lumuhod siya sa harap ng bata. "Gutom ka ba?" Tanong niya na banayad ang boses. Tumango ang bata. Ngumiti si Isabela. "Halika, kakain tayo." Sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Miguel. Nakangiti na ngayon, totoo at buo. Lumapit ito at hinawakan ng kamay ng ate niya. "Ate," sabi niya, "parang kayo po noon." Tumango si Isabela. May luha sa mata pero may ngiti sa labi. "Oo," sagot niya. "At sana, mas maaga ko natutunan." Sa gabing iyon, habang naglalakad silang magkapatid pauwi, tahimik ang paligid. May mga ilaw ng Pasko. May mga kantang maririnig sa malayo. Hindi na masakit ang alaala. May lungkot pa rin, oo, ngunit hindi na ito galit. Hindi na ito pagsisisi lang. Ito ay pagmamahal na natutong manatili, kahit huli na. At sa bawat akbang ni Isabela pasulong, dala niya ang aral na hindi niya makakalimutan kailanman. Na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa perang hawak, kundi sa pananatiling pinili sa kahit huling sandali, sa kahit ikalawang pagkakataon, kahit huli na. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.